present, original Pinoy music has crossed the gates of the digital world and technology has transformed the way we produce and share music. If before we have limited access to recording music, now applications have been developed. SoundCloud, YouTube, Spotify, and even Facebook became avenues for exposing music virtually. With all of these, creating and promoting music is within one's reach. It is evolving in today's digital era. But are these technologies really an advantage, or are we blindsided by the pros enough to forget the cons that come with it? What's up, mga kahimigan? Welcome to the show that will surely tune you up. This is Soundcheck. Tono na to! I'm Ella. And I'm Shalom. At kami ang inyong mga kahimigan sa araw na to. And for today's show, we will continue to prove that OPM is not dead. So we will talk about how social media has really helped raise the awareness of OPM today. Yes! Nakita nga natin sa video ang differences ng pag-produce ng music noon at ngayon. Tama yan, Ella. And we also saw kung paano talaga natutulungan ng social media ang OPM ngayon. Siyempre, meron ng mga YouTube, SoundCloud, kung saan pwede na agad-agad nag-upload, diba? Grabe kasi, iba na talaga ang nadadala ng technology. That is right, Shalom. Parang dati, bago ka sumikat, di ba, kailangan mo na sumali sa napakaraming singing contest, di ba? Grabe, tama yan, that is right. Pero ngayon, all you need is talent and internet at ayun na, pwede ka nang maging instant famous. Everything's possible, ika nga. Now, let's see kung ano naman ang tingin ng ating ibang kahimigan tungkol dito. Here's Ella for Question Mike. Thank you, Ella and Shalom. Nandito tayo ngayon sa University of Santo Tomas upang marinig ang sagot ng mga samasyan tungkol sa tanong na, does social media help promote OPM? This is Question Mike. Tara, samahan niyo ako! Para sa akin, yes, kasi mas na-promote niya yung OPM. Parang, halimbawa sa FB, parang napopost yung mga bagong release na songs ng artist, ganun. Yes din, kasi parang yung social media, nagiging way siya para ma-share yung mga music videos. Parang, in a way, mas na-promote yung songs ng mga artists. Yes. Kasi with social media, we can improve how we share the music, and by that we can advertise music to the younger people, sa lahat ng mga generations siguro. Ganun. Ay! Yes, kasi mas nakikita natin ng maraming tatas sikat. Yeah. Yes po, dahil social media is everywhere po. Kahit saan ka po tumingin, yun po. Sa ngayon po kasi nandun na po yung suggested post, so lumalabas yung mga post ng artist, ng mga musikero pati sa Facebook, Twitter, yan. Yes, because through social media, information can be easily disseminated with other people, especially with just one click of a button. You can easily share videos on YouTube, so you can share music videos of OPM music easily by tweeting it and sharing it on Facebook. Yes, because not only can we promote OPM with the use of their music and their music videos, but also in promoting their concerts or their mall shows, and even uploading the lyrics of their songs, which can give us more information about what really is the true meaning of their songs. And there you have it, guys. Narinig na natin ang opinion ng mga samasyans tungkol sa OPM. This has been Ayla Magamit for Question Mike. Back to you, Ella and Shalom. Thank you, Ayla. Ayan na nga, guys. Narinig na nga natin ang opinion from our fellow Tomasians, and most of them agree that social media has really helped in the popularity of OPM today. Yes, and super nag-agree ako sa sinabi ni ate na through social media, nakakapag-promote ang mga artists natin ng mga music videos and songs sila, di ba? So, I agree. Pero ngayon naman, we'll hear an opinion straight from someone who's in the Philippine music industry itself. So, to give her opinion, here's Miss Angeline Quinto.
Roll VTR! Ano pong difference ng OPM before and today? And marami na po bang mga nagbago? Actually, kung tatanungin ako kung meron bang mga nagbago sa OPM before at ngayon, para sa akin siguro ang mga nabago lang yung genre, yung style ng music. Pero for me kasi, hanggang ngayon naman ang mga Pinoy, napakahilig natin sa mga ballad love songs. Na siguro kahit na anong edad, 'di ba? Basta mga Pinoy yun pa rin ang hilig pakinggan hanggang ngayon. So for me parang the way lang yung paggamit ng music siguro ang naiba. Kasi katulad ngayon na halimbawa may isang song na sumikat, parang ilang buwan pa lang ang dali-dali nang iba, 'di ba? So merong mga songs ngayon na OPM, pero ang daming paraan para lagyan ng rap or parang ibahin yung music, pero yun pa rin talaga yung kanta. So feeling ko yun talaga yung style lang ng mga kanta ngayon. So, since modern day na po tayo ngayon, gaano po para sa inyo kalaki yung natutulong ng social media and internet sa pagpo-promote po ng OPM and pagde-develop? Social media at para sa aming mga singer, syempre napakalaking tulong nun kasi unang-una hindi na ganun kahirap para mapakinggan yung mga bagong kanta. So para sa amin din lalo yung mga kailangan naming aralin ng mga songs, hindi na rin ganun kahirap hanapin. So parang napakadali nang mag-promote ngayon ng mga songs gamit ang social media. Pero for us kasi parang ito rin yung chance namin na makapag-isip ng mga bagong paraan kung paano mas kumita pa, 'di ba? At saka kung paano namin mas mapapalago pa yung mga bagong songs namin sa mga tao. And bilang established na po kayo sa industry, icon na talaga po ba? Kailan to? Yun, ano po sa tingin niyo yung pwede niyo pang magawa para po mas mapalago pa yung OPM industry natin? Honestly, alam mo, ang dami kong naririnig na nagsasabi na patay na daw ang OPM. Para sa akin naman kasi hanggat may mga Pinoy, hindi mawawala ang OPM. For me kasi ako siguro mas makakatulong ako na anong tawag sa ganun? Ako, para sa akin, makakatulong ako na mas mapaunlad pa ang OPM. Siguro kung mas kakanta pa ako ng mga original songs. Diba? Parang ang laking tulong nga katulad yung sa ABS-CBN, yung Himig Handog. Kasi lahat yon P-pop love songs. So parang lahat yon original na komposisyon, diba? So kung kakanta kami ng mga ganun, siguro mas papalawak pa namin yung OPM. Wow! Thank you, Miss Angeline. Super nag-agree ako sa sinabi niya na kahit anong age ang mga Pinoy, super love nila ang mga ballad love songs. Yes, I agree. Now, up next, makakasama natin ang former captain ng Salingawi Dance Troupe who is musically inclined as well. So guys, abangan natin kung sino siya when Soundcheck returns. Check. Gifted with both the groove and the voice, the former captain of the Salingawi Dance Troupe has also won the hearts of people with his music. In his stay in the University of Santo Tomas, he has been a finalist of the 2014 Tomasian Idol and was even featured in The Flame and Chalk magazine. Now, he is currently taking up his Master's in Theater Arts at the University of the Philippines, Diliman. With more than 1,000 plays of his covers in SoundCloud, he has been in pursuit of his dream to be a recording artist. All these have proven he is more than just a pretty face. Mga kahimigan, let us welcome Mr. MC De La Cruz. Hello, MC! Welcome to Soundcheck. Ayun, so gusto niyo po bang batiin muna ang ating mga viewers? Hi po sa mga friends ko sa USTN, sa mga taga ELSN sa USC Salingawi Dance Troupe. Yan, hello sa kanila.
So, to start things off, kwento mo naman kung paano nag-start yung pag-upload mo ng cover sa SoundCloud and bakit mo naisipan siyang i-upload? Mga ano ata yung 2010 or 2011, tapos sem break. Siyempre wala kang magagawin kasi sem break. Tapos tinatamad ka pa gumawa ng school work. Parang naisip ko na, parang kalalabas lang ata ng SoundCloud. So parang natripan ko lang, nag-record lang ako, tapos nag-upload ako, tapos yun na, the rest is history na. So, sino po ba mga musical artist or local music artist na nakaka-inspire sa inyo? Nung bata pa ako, sobrang fan po ako ng parokya ni Edgar and Eraserheads. Tapos ngayon naman, ang madalas ko na pinapakinggan, syempre Abnormal Down, then Silent Sanctuary. Then yung band na taga UST, Miles Experience. Miles Experience po, ayun. So, sa tingin niyo po, gaano kalaki ang natutulong ng social media sa pag-aano ng local music industry natin ngayon? Well, I think sobrang nakakatulong siya kasi sa panahon natin ngayon, sobrang on the go na lahat ng tao. Hindi naman lahat ng tao nakapanood ng TV. And siguro parang mas occupied yung mga tao sa mga phones nila like Twitter, Facebook, Instagram. So, nagiging way ng mga artists or singers na parang mag-promote ng music nila through social media. Parang isang click mo lang, isang post mo lang, parang makikita na nila lahat. But do you think that there are downsides as well? Syempre parang sa social media naman kasi may mga, di ba nga, yung mga netizens, hindi naman lahat ma-please natin sila. So, syempre may masasabi sila kung naayaw nila yung music mo, na bakit ganyan yung mga kinakanta mo, mga ganun. Pero syempre parang it's a way, parang magiging wake-up call yun sa'yo para mag-improve ka palalo through your craft. Okay, so we're down to our last question po. So sa inyo po, do you think OPM is dead? Nakikita naman natin na hindi naman talaga yun mangyayari kasi yun nga, through social media, buhay na buhay pa rin yung OPM. And kung pupunta naman kayo sa mga music bars around Manila, may mga indie bands po na tumutugtog doon, and I'm sure kung narinig niyo po sila, sobrang ma-appreciate niyo po yung original Filipino music. Ayan. So, thank you so much, MC. I'm sure a lot were inspired by your story. And of course, as a former captain of the Salingawi Dance Troupe, we would like to congratulate you for this year's team success. Yes. Thank you. Ayan. So, may gusto po ba kayong i-promote na shows or gigs? Please support, saan ba ito? Ikaw? Yan. Please support, the annual dance competition of the USC Salingawi Dance Troupe entitled Dansilog. Yan. So, OPM din yung mga tugtog doon. So sobrang sakto. Sa Medicine Auditorium, nakalimutan ko kung kailan yung date. Basta, abangan nyo na lang. So dito andun ako. Joke. Anong oras po? 6 p.m. onwards po. Basta magpo-post na lang po kami ng mga posters. Ayun. So, dagdag lang po, no? Meron po ba kayong mga tips para sa mga gustong advice sa mga bago pa lang na nagsimula ng mga covers or ganun po? Wag lang sila mahiya. I mean, kung alam niyo naman sa sarili niyo na kaya niyo mag-post, tapos hindi kayo magpapa-apekto sa mga tao, di mag-post kayo. Gets. Sa ano naman po, sa mismong pag-upload po ng mga videos or music sounds, ganun po. Yung pagkakanta po mismo sa YouTube or sa SoundCloud po, may ano po kayo? Advice po? Well, siguro wala naman akong ma-advise kasi kanya-kanyang trip naman yan. So, kung confident ka naman na magugustuhan ng audience yung
music mo, edi i-post mo lang. Pero, yun na. Okay, so thank you again, MC, for accepting our invite. Pero guys, don't worry, MC won't be leaving us just yet. He'll still be performing one of his famous covers on SoundCloud, so abangan natin yan. Pero for the meantime, let's check in again with Ayla for our weekly dose of local music scene events. Hello mga kahimigans! Nandito tayo ngayon sa Polytechnic University of the Philippines upang makilahok sa charity concert for the Cancer Warriors Foundation. Ito ay inihanda ng mga mag-aaral mula sa College of Communications at Bandido. This is Go PM. Let's go! Kaya po Rock Out Cancer, para po matulungan natin yung mga may cancer, yung mga cancer patients po. Ang chosen beneficiary po namin is Cancer Warriors Foundation. So yung malilikom po namin na profit dito sa event na to, yung proceeds po mapupunta sa kanila. Yun po. Pero yung mga bands po dito, OPM po lahat, na willing tumulong dun sa mga cancer patients. Sa tingin niyo po ba yung event niyo ay makakatulong po sa pag-promote ng OPM? Yes, makakatulong. Kasi dito, a-attend ka sa OPM concert. Then, meron ka pang matutulungan na mga bata. Ayun. Hello po. Hi. So, ang unang-unang request, ano pong reaction niyo sa isip na ang dying na daw po yung OPM? Hindi mamamatay ang OPM. Matagal na. Matagal na ba? Matagal na. Hindi tayo agree. Hindi na nga eh. OPM is undead. Malabo yan, malabo. Well, actually, it's not dying. I mean, OPM is not dying. It's pretty much healthy. Kita mo naman, di ba, yung event ngayon. So, marami sumusuporta sa OPM. It's just that, I think, yung genre ng music scene ngayon is, it's like a cycle kasi. Merong time na may hip-hop, may rock music, merong electronic, may EDM. So, it's just a cycle lang. So, sa tingin ko, yung cycle lang ngayon is nasa electronic dance music. Pero, in terms of rock music, OPM music, it's not dying. Next question po is, do you think that social media plays an important role sa pag-promote po ng OPM? Yes, definitely. Oo naman. Kasi syempre makikita yung ano eh. So pag pina-plug mo yung banda mo, pwede mong ilagay sa social media. Facebook, malaking tulong. Malaking tulong kasi nakikita namin yung mga haters, nakikita namin yung mga bashers. So mga mahilig mag-internet, mas mahilig mag-tota. Tumaas yung communication ng ano, namin dun sa mga gustong tumaas yung tayo pinanood. Yeah, of course. Especially at this age, this day and age, na we are on the social media thing. We're on the digital age. Unlike before, merong mga bands naman, I mean, existing na yung mga banda, pero they don't have the means to communicate with their fan base. Kasi walang tool na ganito ngayon na social media to communicate with them. So I think it's very important for newborn or new generation artists na makipag-communicate and spread their music and their craft. And there you have it, guys. O diba, nakirock ka na, nakatulong ka pa. Iba talaga ang musikang tatak Pilipino. I'm Ayla Magamit and this has been Go PM. Welcome back to Soundcheck mga kaibigan. We've reached the end of our show. Oo nga, sana po may mga natutunan tayo at patuloy lang nating suportahan ang musikang Pilipino. Yes, let's continue to prove that OPM is indeed not dead. But before we give the floor to our guests, don't forget to like us on Facebook, that's facebook.com/AltoCATV, and follow us on Twitter at HiAlto. Once again, I am Ella. And I'm Shalom. See you again next week for another episode of Soundcheck. Tara na to!
And as promised, here is MC De La Cruz to sing Tadhana by Op Darmadaw. Sa hindi nasahang pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagdugtong, damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunyag ka ng iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Dayong hilag at kaluran, ikaw ang hantungan at